Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:06 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gate sa Maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Tinggaman nga bahin sang kalibutan, nagahatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Welcome sa isa naman kedisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag Iban pa. Adlaw kita karon sang Huwebes, Agosto 13, 2026.
Ini na mabiyani kakaduha sa apatalan ka Webes karon nga bulan sang Agosto tuig 2026. Sa kinahanglan mga ingkopon ninyo tubtob alas 9:55 subong iya nga aga. Ako ang inyo alaga JP Hervas. Sa atol mga suki tagpalamati all over Western Visayas, sa mga kauturan naton gikan sa probinsya sang Aklan, probinsya sang Antique, probinsya sang Capiz, Guimaras, kag sumuman sa Negros Occidental, mayad-ayad gin nga aga sa inyong tanan. Ginatamyaw man naton sa isa ka mayad-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod man sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Ang palatuntunan balita, issue kag iban pa sa Ranga Mabatian Live sa 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo. Live man kita nga matanaw kag mapamatian pinaagi sa aton nga official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan sa aton sining pagpangalagad subong iya nga aga, tingwan naton nga mapakigangutan mga biyan ang SK Provincial Federation President o kunang presidente sang Panlalawigang Federasyon ng Sangguniang Kabataan sa Iloilo, si board member Isara Javier. Hindi agod nga hibaloon mga biyan ng kaundan sang iya sini bag-ulang na aprubahan nga ordinansa, ang Rural Youth Development Farmers Program of the Province of Iloilo. Ano bala ang katuyuan sang sini nga ordinansa? Kag ano ang mga benepisyo nga lauman sa aton sining nga mga pamatanon kasunod sang pagpasar sang sining nga ordinansa. Kag subong man, ibaloon taman ang mga nabilin pang aktibidad sa selebrasyon sang Linggo ng Kabataan. So hapit mga biyan ang month-long celebration na sa bahin sang probinsya sang Iloilo. Ano pa bala nga mga aktibidad para sa mga pamatanon ang aton nga lauman sa mga bulan sang Agosto. Kag istoryahan taman mga biyan kung may tiyempo pa karon ang nangin hulag sang presyo sa mga balaklon sa Western Visayas o kunang inflation report sang PSA Region 6 sa bulan sang Hulyo. Pero antes kita magpatpat sa aton sining mga balita kag impormasyon, check anay naton mga biyan ang latest update sa lakat sang panahon. Hibaloon naton sa Pag-asa Iloilo mangin paniempo sa mga adlaw sang Webes. May silak na sang haring adlaw daw manubo-nubo na mga biyan ang tsansa sang pag-ulan. Pero hibaloon naton mga biyan sa aton sining Pag-asa Iloilo kung may posibilidad pa bala nga mag-ulan o kung maka-experience kita sang medyo mabulubaskog nga hangin kaangay sa mga tinalikdan nga inadlaw. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:12 sa aga. Kapod naton subong sa piyak nga linya, we have Ma'am Leonor Silvestres, ang DOST Pag-asa. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna yung ating latest weather update para sa subong nga adlaw sang Thursday, August 13, 2026. So, southwest monsoon ang padayon yung nag-a-affect sa Luzon. Kag diri naman sa Western Visayas, labi na gid ang province of Aklan, Antique, kag Capiz ay mag-eksperyensya sa magul-umo ng kalangitan. May mga laptalap ng mga pag-ulan pangalat kag panag-uob tugas ang southwest monsoon. And for the rest of Western Visayas ay generally fair weather naman, pero may mga posibilidad lang sa mga isolated mga pag-ulan pangalat kag panag-uob tuga naman sa mga localized thunderstorms.
Makasarangan tugtog makusog naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest nga magadalas sa makasarangan tugtog mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kagining alas 5:40 sang aga kag magatunod ini alas 6:09 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update, halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Silvestre, madamo gid nga salamat. Ma'am Lenore, ma'am, may we know ano ni ang makita naton sa website karon sang Pag-asa, ma'am, nga medyo sistema sa kilid sa bahin, ma'am, sang Palawan area. Yes sir, ang mga galom or makita natin sa satellite sir sa western section sang ating nga pungsod sir ay tuga na sa southwest monsoon sir. I see. Pero hindi ni siya, ma'am, low pressure area o kung any system nga may lead naman sa posible development sa isa ka bagyo. Hindi man sir. Kag ang bagyo man yung ginamonitor natin sa sagwa sang atin nga par ay wala man ni siya direkta nga epekto sa atin kag papalayo man siya sa atin sir. I see. Ma'am, sa mga kultura naton nga excited na nga dayono ng ila sini nga mga plano nga na-cancel bangod sa mga pag-ulan sa nagligid nga mga weekend. This weekend, ma'am, ano ang posible nga paniempo diri sa Western Visayas? Well, sa atin yung pag-abot sa weekend, sir, ay naman nakita, sir, generally fair weather man kita, sir, maglawas sa mga possible lang sa mga isolated mga pag-ulan, sir, sa hapon or gabi ituga sa mga localized thunderstorms, sir. Ayun. So may posibilidad sa gihapon, ma'am, nga may mga pag-ulan pero hindi na tanto iniya kabaskog compared sa mga tinalikdan nga inadlaw. Well, yes, sir, mga pag-ulan man natin, sir, kung mga localized thunderstorm man lang, sir, nagalas mo lang 1 to 2 hours, sir, mga pag-ulan. Ayun. Ma'am Leonor Silvestre, for your time, information and hatag sa Radyo Pilipinas, madamo nga salamat kag padayon. Welcome, sir, kag maayong aga sa insalawat. There you have it, mga biyan, latest update sa lakat sang panahon, gindulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:15 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So mga biyan ha, sige hapon, magpabilin nga mabinantayon sa lakat sang panahon. Generally, fair weather condition kita diri sa Western Visayas. Pero bangod sa mga localized thunderstorm, posible sa gihapon, mga biyan maka-eksperyensya sa mga pag-ulan ang aton sining pila ka lugar diri sa Western Visayas. Pero hindi kaangay sa nagligad nga mga inadlaw, mga biyan, no? Hindi ni taman ka baskog. Hindi wala naman karon sa any weather disturbances, low pressure area o kung bagyo nga naga-intensify o kung naga-enhance ang aton sining southwest monsoon o kung habagat. Pero again, mga biyan, as mentioned, sa gihapon, mangin mabinantayon, mangin mahinalungon, mas mayugin nga preparado kita from time to time, especially kung nagagawa kita sa aton sining nga mga puluyan, magdalagid sa mga payong, proteksyon sa ulan kag init. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:16 sa aga. Maghahatag lang kita sa malipot nga pahanumdom sa aton nga pagpanumbalik. Tinguha naton nga manabot si board member Isara Javier, ang aton sining presidente sa Panalawigang Federasyon ng Sangguniang Kabataan. Angot sa iya sining ordinansa kaya ginaprubahan na sa provincial board. May kantanan sa pagpapag-on sa mga pamatanon sa sektor sang agrikultura. Inikagban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Ha? Ano yun? Isarado mo. Alin? Sino ka? Isarado mo ang pinto. Ay! Oh yeah! Don't panic. Isarado mo lang ang pinto ng ref nyo at itigil na ang kakaibang lamig na nararamdaman mo. Para maiwasan ang nakakatakot na bill ng kuryente, siguraduhin nakasara ang pintuan ng inyong mga ref. Mananatiling presko na ang inyong pagkain, hindi ka pasisigaw sa mahal ng gastusin. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo kong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for Ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha, para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayalak. Maging panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, senior years in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh
the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang pagka-agresibo ukon kaimulon, ang nagtulod sa imo nga magpanglugayawan. Wala sa payan sang imulinghod nga panghuna-una, gintudluan ka nga ihimutig ang imo ngalan kag edad. Gindala sa isa ka malayo nga lugar, ginpilit nga magsupak sang laye, ginhimuslan ka ginmaltratar. Ikaw, isak biktima sang human trafficking. Hindi magkahadlok. Magtawag gilayon sa 242-0792 ukon mag-report sa pinakamalapit nga istasyon sang pulisiya. Ang pagsupak sa human trafficking law ukon RA 9208 may silot nga bugos kabuhi nga pagkabilanggo kag multa tubtub 5 ka milyon. Ini isa ka pahinumdum sang Office of the President, PIA, Visayan Forum Foundation Incorporated, UNICEF, KBP, kag ini nga istasyon. Maging fuel efficient sa lastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:25 na sa aga sa gihapon, nagapamati kamo sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. As mentioned earlier mga biyan, makaupo naton sa aton nga pagpakalagad subong iya nga aga ang presidente sa Panlalawigang Federasyon ng Sangguniang Kabataan o kon PPSK Iloilo, si Board Member Isara Javier. Board Member Isara Javier, ma'am, good morning and welcome sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Hello, Board. Good morning. Ayun. Balikan nato na si Board Member Javier Mangabian sa aton sining pagpakalagad. Again, tingwan naton nga mapakig-angot si Board Member Javier sa aton sining pagpakalagad subong iya nga aga. Board, good morning. Hello sir, good morning. Kag sa tanan na taga-Marlamati, Radyo Pilipinas. Board, foremost, congratulations sa imo sining bag-ong kadalagan ang pagkalakip sa inyo sining federasyon bilang isa sa mga national finalist sa pinaka-outstanding mga Sangguniang Kabataan Federation sa bugos iya nga pungsod. Thank you, good sir. Ini lamang na-achieve namon kitod nagbubuligay kita sa probinsya sa Iloilo. And of course, gusto ko man nagpasalamat sa tagsa ka mga kabataan sa pagsalig kag panglam sa posisyon na yara sa akon sa Subo. Ayun. Board, ang aton subong Provincial Federation nagpadayon pa iya sa mga aktibidad para sa selebrasyon sa Linggo ng Kabataan. For the information sa aton sining mga pamatan on board, mahimo mo bala ma-share sa aton ang mga nabilin pa nga mga aktibidad sa Provincial Federation? Thank you, good sir. Ang ato na lang nabilin na mga events para sa aton na Linggo ng Kabataan. And actually, dapat buwan ng kabataan siya katodo nag-month-long activity siya sa ato na celebration for the International Youth Day. So ang nabilin ta na lamang na mga programa bago lang ginatapos ang ato na boy and girl officials, which is nakapuko sila bilang executive and legislative body. And of course, may ordinance making contest man to. Pero aside from that, ang nabilin na ng ato na mga programa is ang Tanom sang Iloilo, which will be held sa municipalities ng Maasin. And of course, on August 20, ang atong katutubong kabataan. Diri lamang ang sa atong katutubong kabataan, ituduan ta mga IPs about sa basic first aid training. And of course, disaster preparedness na before, during, and after. And aside from that, we'll also give hygiene kits
and mga seedlings kay para matanom nila sa ila mga panimalayman. Yun. And So, of course, at 21 and 22, sir, we have the Youth Converge in partnership with the SACDAG Iloilo, one of our Iloilo Provincial Youth Development Council member man. And of course, ang most awaited part man siguro sa amon na programa, sir, is August 22, which we recognize the most outstanding SK chairperson, most outstanding organization, and councilman, and of course, mga presidents. So, diri lamang ang Paragons, hindi lang siya award-giving body, kundi diri ta makita ang mga lapses ng ato na mga SK officials, which na ma-improve ta pa eventually. And then, of course, ang amon ni na first ever na partnership or activity with the PESO is the Next Gen Trabajo Fair. Will be held on August 28th. So, diri kami nag-come up na mag-job fair kay tungod we all know, sir, na damo fresh grad pero wala pa gyapon sang ubra. So, through this initiative, kabay pa na makabuligid sila kay tungod as of now, damo nagigya kami na partner man na mga employer through the help of PESO and of course DOLE man. And on August 29, we have the Youth Rescue, which will be held sa Dueñas. Ang inspiration sa Youth Rescue is through our ordinance man, sir, na naka-first reading na, kag naka-committee hearing man, pero before namon eventually ipa-committee report and second reading, gusto siya anay namon ipaga-implementar sa municipality of Dueñas, kay tungod sila man ang first na naka-create ordinance about sa youth drive. So, para to get inspiration and of course, makita nagid kung paano ang actual na, for example, yung mga Youth Rescue Olympics, kaga mga tudlo na mga basic first aid training, and of course, ma-actual na gid, sir, para makita kung ano ang mga lapses and pwede pa ma-improve further. And of course, our last event for the Linggo ng Kabataan is on August 30. Amo na ang simultaneous literacy and numeracy, and of course, clean up drive. Kumbaga do 3-in-1 na siya, sir. Naubrahon ni sa tagsatagsa natong ka mga SK officials and youth organizations sa bukos na probinsya sa Iloilo. kanami pamatian nga kadamo gid sa aktibidad gaging preparar subong iyang tuig kaga halos tanan ginalauman ginaton nga upo diri ang tanan nga mga pamatanon sa bugos nga probinsya. Well, we understand the board nga may mga aktibidad pa nga nagahulat no nga ipatuman for this month. Kamusta so far ang assessment ninyo sa mga natapos na nga aktibidad? Wasita success board member Javier. So far, sir, sa ato na nakalipas na mga events, very successful gid. Labi na gid sa aton boy and girls official, kay tungod nakaambit kita sa 178 applicants na dapat ang kwaon lang is top 15. Ang muna galamang napakita ang leadership sa pagsatag sa man Iloilo kay nag-apply sila from 178, nagwa kita sa top 30 and then nagwa sa top 15 na eventually naging governor, vice gov and board members. Kag aside from this ordinance some boy and girls officials, sir, nakapungko agid sila sa among session and then ang ako lang gid recent man na ordinance gimpa-debate namon sa ila kay para ma-experience gid nilang actual na gakatabo sa session hall. It's good to know gid nga sa kadamo sa nga nagapartisipar nga mga pamatanon sa aton sining nga mga aktibidad subong iya nga tuig, and it represents no kung ano ka aktibo kag ano ka epektibo ang pag-imtay sa ginyo sining mga programa para mangin aktibo kag participative gid ang mga pamatanon sa bugos nga probinsya board. Board, isa pa gid sa mga luyag naton nga mahibaluan ang tuhoy sa bag-ong pasar o kung bag-ong aproba nga ordinansa nga ginaduso sang imo sining opisina ang Rural Youth Development Farmers Program of the Province of Iloilo. Foremost, congratulations sa sining ordinansa and sa mga kauturan naton nga hindi pa knowledgeable sa kaundan sang sining ordinansa nga imogin pasar. Ano bala ang katuyuan sini board? Madamo gid na salamat, sir. So, ang ato na inspirasyon ni sa ato na ordinance or the Provincial Ordinance number 2026-06-05, of course entitled Rural Youth Development Farmers Ordinance of the Province of Iloilo,
of course, enacta na siya, sir, to address critical problem in agriculture sector. Kito, ang aton na average Filipino farmers, ga labot na subong 57 to 60 years old. Kito, wala na may gapanubli. And of course, this is to prevent an impending decline and safeguard our long-term food security. So, ang amo na ordinansa, gi-institutionalize ta ang youth participation in agriculture. So, sa fishery, forestry across the province, and of course, empowering young people to become future farmers and innovators man sa agripreneurs ta. So, ang atong pagid na ordinansa, sir, nag-recognize ang future of agriculture na nag-depend man sa active participation sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kabataan. Kitod, it provides a clear direction man na i-encourage kita mga kabataan to involve in farming, fishing man, or forestry, not only as workers, sir, but also as future leaders and innovators man. So, ang gina-aim gid ni sa aton man na ordinansa is for the youth to learn new skills, explore modern farming methods, and use technology and develop agricultural business and see agriculture as a source of livelihood and meaningful career gig, sir. Dalayawon gid ang katuyuan sang sining nga ordinansa, especially nga sa subong, no, as mentioned by the statistics, medyo maturutigulang na gid ang aton sining nga mga mangunguma diri sa pungsod Pilipinas, and we hope with this ordinance that you have authored, madamo nga mapamatan-on na magka-interest nga magsulod sa pagpanguma ukon sa agrinegosyo. Pero board, may we know the salient provisions. Ano bala ang mga highlight kid sa sining nga provision the moment nga ipatuman ini sang probinsya? Ano ang lauman sang aton sining nga pamatan-on? Salamat kid sir. Siyempre, sir, may-ari na ni permanent part of the development plans and programs sa probinsya sa Iloilo. Kay this is to also to seek encourage more young people to enter farming kag amo na mga fisheries and forestry. Kay ga provide kita sa ila sang training and of course modern and climate smart farming skills and funding opportunity and access to market, sir. Kag aside from this ordinance, it's more on tagid na mga partnership with government agencies such as the Department of Agriculture, ATI, DOST, TESDA, DTI, and academic institutions. So this ordinance will help young people gain knowledge and skills they need to be skilled farmers and innovative agripreneurship. And aside from that, sir, naging close gid ni sa heart ko kay knowing na ara kita sa 5th district, ang farming, do ara na gid na sa ato na mga tigabasuon kitod alin sang bata ko, gaupod na ko sa lolo ko, and nakita ko pag idang potential kitod some of my SK officials are member of the 4-H Club of the Philippines. So sila ni mga young farmers ni na organization na create sa mga different businesses. For example, last time lang, sir, one of our past events man during the Linggo ng Kabataan was Seeds of Innovation, Youth and Agribusiness. Dili lamang mapakita, sir, kung ano sila ka-talented. Kaya tungod ang giubra nila ang sa papaya na doon naging bukayo siya, sir. Ang sa leaves bala, sir. And then, dito lang namon nakita na doon kulang lang gid siguro, sir, sang suporta amuna na nagpatuman man kita sang amuna na ordinansa for their for example their international training and enhancement man sang ila mga knowledge and skills kay para may ara sila ma-feel na may government support man kay we all know kay nag-represent man actually, sir, pag UN SDG ang 4-H Club of the Philippines, pero due sa lack ng budget, iban sila wala nakalupad para magrepresentar sa ato na probinsya. So with that, sir, this ordinance makahelp man sila sustain kitungod may allocated budget man for travel nila basta related lang sa agriculture man. Is very timely gid, no, ang ining nga ordinansa considering nga sa subong isa man ang mga pamatan-on sa mga sektor nga luyag papag-unon sang aton sini nga Department of Agriculture kag sa Department of Trade and Industry, particularly sa sektor sang pagpanguma with the introduction kag padayon nga pagpatuman sang Young Farmers Challenge. And according sa imo kay na board, no, we look forward gid nga madamo sa mga agri-negosyante o kun mga pamatan-on nga magasunod sa agri-negosyo or agribusiness
following sang sining ordinansa. Kanami pamatian nga this will not only provide sang training kundi pati man sang pondo para sa mga mangunguma naton nga ukod sa mga pamatan-on naton nga luyag nga magsulod iya sa pagpanguma. So we hope nga ang ining kaundan sang ordinansa mangin realization na soon sa ngaton siniya nga mga pamatan-on. Board, maybe know, do you have the timeline na just in case nga maaprubahan ini sa ngaton nga gobernador kaga mapatuman sa bugos nga probinsya, saan o naton ginalauman nga magasugod ang ining mga farm exposure, ang training, ang funding para sa mga pamatan-on? Yes, sir. Maraming salamat. So, napasa na siya, sir, sa third and final reading last Tuesday sa Sinilanggid. So, magalabutan na kay Gov for reading and approval, yeah. Once na-approve na ni Gov, maubra na kita sa IRR or the rules and regulation ta. Kay dara pagid ang mas comprehensive and ma-create sa mga timeline pa para sa aton na ordinansa. Then after that, sir, na itry tagid yung waan tagid na makapasulod kita through our supplemental budget. Kaya para at least ma-allocate na. Kay need money, kay we all know na may by September may achievement day ang aton na 4-H Club of the Philippines. Kag ang manigan na lauman ta na pagabuligan kag suportaran, pero kung wala man pa na pasar ang aton na ordinance sa babaw, matingwa man kita in other ways kay tungod as kabataan we're known to be resilient and innovators in our own way man. Hopefully gid nga maaprubahan kag for sure pag suportahan gid dinhi ni Governor Defensor bangod ang sektor sa agrikultura isa man sa ginapabaskog karon sang provincial government sang probinsya sang Iloilo. Board, we know no nga posible nga madayon ang eleksyon sa maabot iyang Nobyembre. Ano ang mga aktibidad pa kag luyag fokusan sang imo sining liderato pananglit nga magtakop na ang inyo sini iya nga termino? Damo-damo pa man tingkigid, sir. Damo pa kita sa mga gina-line up na activities and programs. Aside from those activities and programs sa legislative body gid kay patigid ako, sir, ang mga ordinansa madula man termino ko pero hindi na mapanas ang gi-author against sponsor ta. So we have two line up na mga ordinansa which is amo nga ako na part of our Linggo ng Kabataan celebration is the youth rescue. Kinakita ta damo sa mga kalatabo, kabaha, galinog. So ano ayhan ang pwede na participation sang aton na mga kabataan during this time. So isa na aton ka ordinansa aton na youth rescue na gina-institutionalize ta sa bugos na probinsya sang Iloilo para tudluan ang mga kabataan ta about sa before, during and after mga calamities. And of course ang mga go bags pagid, sir, kabay pa na madalaman to sa aton na ordinansa sa youth rescue. And recently man, sir, nag-privilege speech ko, I think sa may mga kalatabo to about sa school safety and student welfare. So isa na sa ginadraftan ordinansa man, gahulat man ta sa national, ang kay Senator Bam Aquino ang about sa school safety. Kay once na mapasar man ni Senator Bam, will also proceed man to institutionalize sa probinsya sang Iloilo. Kag gapati ko, sir, about sa election to, our stand is clear gid na we are prepared whether or not the BSKE will continue. Kag gapati ko, sir, kung mayo malang imo pagserbisyo wala ka kadlukan miskan na mag-eleksyon na sa sini na tuig. Kay basta balaan mo lang nanindugan ka, kay balaan ko halin sa una pag-umpisa ko pa lang sa akong posisyon. Ang akong posisyon temporaryo lamang kaginghatag ni sang salig. Pagsuporta sang tawo amo na dapat ara man gyapon sa ila magapili kung sino ila gusto. Board, with the national awards nga imo sining nabaton mga pagkilala nga ginapalabot sa imo kag sa imo nga opisina, may mga pamatan-on nga nagalaom nga magapabilin ikaw bilang provincial federation president. Pananglit nga madayon ang eleksyon, bukas bala si board member Javier sa pagpadalagan liwat bilang Sangguniang Kabataan chairperson and in turn magpadalagan liwat bilang presidente sang Sangguniang Kabataan Federation? Para sa sunod, if matuloy ang election, sir, naglapaw lang gid ako sa months.
kay dapat 24 and 0 months ang pagpadalagan bilang isa ka SK chairperson. Pero gapati ko sir, biskan wala na ko sa politika, damo pa mas madamo na magserbisyo kay balaan ko grabe man abilidad sa mga kabataan ta kag kapasidad kag ay no na mas daamo pa makaserve kag of course gapati ko na I will still here to guide and help and of course give proper transition man kay hindi ko papabayaan ang mabulos man sakon. Kaya ang tutuod na pagserbisyo, wala ga-expire ang pagserbisyo sa ato mga pamatanon. Kaglabi na gid sa probinsya sa Iloilo. Thank you, good board, for your words of wisdom kag for highlighting no sa kaimportansya sa pagkahanda man ninyo no. Just in case nga madayon ng eleksyon, you are ready, you are prepared kag wala ka dapat sang kadukan kun naubra mo man ang imo sini nga katungdanan and your recognition, your awards, ang mga commendations nga nabaton sa PPS kay Iloilo under your leadership speaks volume. Kiti ini nagapakita kung ano ka epektibo ang inyo sini nga mga programa and we look forward nga whoever will replace sa imo sini nga termino will continue the legacy that you have started and energy nga ginset sang inyo sining administrasyon. Board, lastly siguro ang imo sining mensahe sa tanan nga mga pamatanon sang probinsya sang Iloilo nga nagapamati subong sa aton sining nga pagpangalagad. Dapat gid salamat sir. So sa tanan ta na mga pamatanon, mga kabataan leaders, kapasalamat gid ko una sa tanan sir sa ila nga paghatag sang salig kag suporta kay gapati gid ako na wala ako sa posisyon kung wala ako nila gimbulyogan, giamligan sa sini. And with that sir, wala ni ako na pagpungko about sa posisyon kundi this is to take responsibility sa tagsa-tagsa sa ila pareho sa pagpili kag paglaban nila sa akon. Auman akong ginaubra through my programs and activities kay dapat ang mga kabataan na feel gid nila that the government is here to back up gid sa ila sa tagsa-tagsa Manila ka programa kag handom kagapati gid ko na wala sang imposible basta gabakas lang gid kag himakas ang tagsa-tagsa sa aton kay we could do great things if we help one another and gapati gid ko sir na dapat as kay officials man gusto ko man maghatag pahibalo na magpabakod man sila kay during linggo ng kabataan sir, it's one of the tough month gid sa amon kitod na in implementing programs and activities pero ari gid ko to help and back up man ang tagsa-tagsa ta ka mga SK officials basta nga ako lang gid na pahanumdum sila is of course let us practice the top system which is transparency, accountability and participation. Kag hindi kita makulbaan kung ang aton ginaubra insakto lamang para sa aton mga kabataan diri sa probinsya sa Iloilo kag sa liwat sir madamo man salamat sa imo na oras na nahatag sa akon para magpalabot sa mga impormasyon sa amon na mga programa and activities and hopefully we could be partners of good governance gid sa aton na probinsya sa Iloilo. Madamo gyud salamat board sa imo sining oras kag impormasyon and for inspiring us today no sa imo sining mga padayon nga ginaubra sa padayon nga pagduso sang transparent, accountable kag participative nga klase sang panghimanwa. Board, madamo gyud salamat and once again padayon and congratulations. Madamo gyud salamat sir, mabuhay ang kabataang Ilonggo. There you have it, mga biyan. Si Board Member Isara Javier, ang presidente sa Provincial Federation o ng Panlalawigang Federasyon ng Sangguniang Kabataan sa probinsya sang Iloilo. 9:47. So again, congratulations gid ha sa Sangguniang Kabataan Provincial Federation under the leadership of Board Member Isara Javier nga isa karon sa mga national finalists para sa Outstanding Sangguniang Kabataan Federation sa bug-os iya nga pungsod. Kung maduduman si Board Member Javier ang ginpadunggan man sadto bilang isa sa mga top performing Sangguniang Kabataan Federation President sa bug-os iya nga pungsod. And congratulations man sa iya sining nga opisina kag sa tanan nga mga pamatanon nga nagbulig sa pagtib-ong sang sining bag-ong aproba nga ordinansa sang Provincial Board ang pagpabaskog sa mga pamatanon sa patag sang pagpanguma.
very important gid nga may isa kita ka ordinansa nga naga-institutionalize mga biyan sang rural youth development sa aton sini nga mga mangunguma, especially nga as mentioned earlier, gatigulang ang edad sa mga mangunguma sa aton sini nga pungsod. And this may solve mga abyan sa aton nga ginakahadukan nga basi maglabot sa punto nga wala na sang Pilipino ang may huyog nga magpanguma. And we hope that this ordinance authored by board member Javier will encourage more young farmers diri sa probinsya sang Iloilo na magsulod sa pagpanguma, sa pangisdaan, sa forestry, kag sa agri-negosyo. Kadako sang potensyal sa aton sini nga probinsya. We have the vast land area. May ara kita sang kadagatan, may ara kita sang kabukiran. Pero according kay board member pa, probably may ara sang kakulangan pa sa suporta nga mapalabot naton sa mangunguma. But with this development farmers program for our rural youth, o basi ini pa amangin palaagyan para ang mga high school karon or kung aton nga mga out of school youth and even the college students will find ways nga mag tasting man sa pagpanguma. Ang programa nga Young Farmers Challenge ug YFC sa Department of Agriculture nga tubtob karon nagapadayon mga biyan isa sa mga pamatuod kung ano ka epektibo ang suporta sang gobyerno sa pag-o sang lakat sang kapalaran sang aton sining nga mga pamatanon. May mga na-interview kita nga wala gid iya sang kwarta, wala sang kapital, pero madamo sa mga plano nga magnegosyo. Bangod sa sining Young Farmers Challenge implemented by the Department of Agriculture, ang sadto anay damgo o kun imahinasyon sang pila naton ka mga pamatanon nangin isa ka katumanan. Kag nagahatag pa karon sang palangabuyan hindi lamang sa ila sining nga pamilya, kundi pati na sa mga mangunguma kag subong man iban pa nga mga tawo sa ila komunidad. May ara man kita sang na-interview sang nagligad lang o isa ka young farmers gikan iya sa Panitan Kapis. Nga bangod sa premyo nga iya nga nabaton, nakabakal siya mga abyan sang duta nga gin-develop bilang integrated farm. Kag ining integrated farm ang nag-survey karon nga learning site sang madamo nga pamatanon. Hindi lamang sa probinsya sang Capiz kundi parte na sa mga kaingon nga probinsya. Kag may mga estudyante pa coming from outside Western Visayas nga nagahandom nga makatuon sa iya sini nga integrated farm. I-imagine ang domino effect bala mga biyan. Isa ka pamatanon nahatagan sang oportunidad, nakit-an sing iban nga pamatanon kag na-inspire na why not magtanuman ako sang talong, magtanuman ako sang utanon, magsagod man ako sang isda, magsagod man ako sang mga kasapatan. Basi pa lang ang kauswagan nga dala sang pagpanguma sa iyang nakit-an nga young farmer, mangin kasubong man nga kapalaran kag blessing para sa iya sini nga pamilya. So we hope mga abyan nga mangin matinalagon gid ang ining ginaaprubahan nga pag-institutionalize sang Rural Youth Development Farmers Program. Kaya katuyuan sini nga mainganyo gid ang mga pamatanon, mahatagan sila sang access sa training, sa farm exposure, kag pinaka the best diri amo ang funding o kun ang pondo nga kinahanglan gid para masigurado nga may ara sang kapital sa pagsugod sa agri-negosyo. Alas 9:52 sa aga. Ang tuhoy mga biyan sa inflation report sa PSA, tiwan naton nga mapabati sa masunod nga semana. For the meantime, why na kita sang oras nga nabilin sa aton sining pagpangalagad. Dali lamang kutob atong edisyon sa mga adlaw sang Huwebes, Agosto 13, tuig 2026.
Sa ngalan na ginamang sa akon mga katuwang, Mr. Alan Defantes sa studio kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalaga, JP Hervas. Madamo gid nga salamat sa inyong nga pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.